Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Elmer B. Hugalbot. Shiner lang niya ang pahayag ni Richard Gomez. Ito, Richard Gomez, umaasang mauunawaan ng taga Leyte at Ormoc ang kanyang boto na yes sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tapos nakalagay dito, 20 million. Dahil yan daw ang cash incentive. Once na bumoto ka ng yes, 20 million na kagad. I don't know how true. Kaya ang bilis ng pagboto, 255. Nung una, ang daming nag-aalanganin. Kaya lang, nang dahil sa mga incentive na yan, maraming bumigay. Yung isang kongresista na inaasahan kong may prinsipyo at paninindigan ay itong si Congressman Richard Gomez dahil napatunayan niya na last year. Ang ganda yung statement niya nung bumoto na siya, nung hindi siya pumirma, no? Sabi niya, di baling wala tayong pondo, basta ang inyong congressman mayroong prinsipyo. Oh, napakasarap pakinggan yung mga ganong statement ng isang Congressman Richard Gomez. But what happened ngayon? Pati yung wife niya, si Mayor Lucy Torres, may nabasa na akong post na huwag nyo namang kalimutan ang nagawa ni Congressman Gomez sa Ormoc at saka sa 1st District ng Leyte. Ang dami niyang nagawa. Ang nagawang mga proyekto, nakagawa expectedly noong 19th Congress dahil hindi siya sumama sa grupo ni Romualdez. Wala siyang masyadong pondo. Yan ang prinsipyo. So, bakit ngayon na ano bang kaibahan last year at ngayon? Parehas man lang yung mga grounds of impeachment. Ano lang. Inulit lang. So, maraming nadismaya, isa na ako, na ang isang kongresista na inaakala na may prinsipyo ay biglang bumaliktad, bumoto ng yes. Bakit daw? For the good of his district daw. Ganon din ang rason yung mga pumirma last year. Sabi, pag hindi ako pumirma, anong proyektong madadala ko sa distrito ko? Ano bang trabaho ng congressman? Hindi naman magbigay ng proyekto. Ang trabaho ng congressman is gumawa ng batas. That's it. Ito kasi ang problema sa ating bayan. Bakit ang mga projects na napunta na sa mga congressman? Kaya nagkakaroon tayo ng corruption, flood control, corruption issue ngayon. Dahil dyan, ang mga pundo ang nagkukontrol na mga mambabatas. Kailan ba yan matitigil? Sana, pag-upo ni VP Sara sa 2028, sana ito once and for all matigil na. Panahon ng Aquino administration, unti-unting nawala yan eh. Dahil dineclare ng Supreme Court na unconstitutional yung mga pork barrel na yan. Nawala na. So, nag-improve. Ngayon, panahon ng Marcos Jr. administration, dahil sa galing nitong si Romualdez na ibalik. Malala ko tuloy yung expose ng PGMN, CG Hero. Kung i-summarize natin yung expose ng corruption ni Romualdez,
Dalawang committee. Committee on Appropriations, Saldico. Committee on Accounts, wife ni Romualdez. So, para bang sa isang bayan, ang mayor, asawa niya ang treasurer. Ganon. So, dahil mag-asawa, paano ba ang control niya? Paano pang ano? Wala na. Kaya halos kanila lahat. Yan ang sinasabi ng PGMN. So sa loob, yung pondo na lumulubo, grabing paglubo ng pondo ng Congress, panahon ni Romualdez, wala nang accountability. Kaya dito pa lang, meron ng korupsyon. E di mas malaki pang korupsyon dito sa pondo sa labas, yung flood control project. Kaya sinasabi ng PGMN, ang mastermind na korupsyon, si Romualdez. Anyway, wala namang concrete na ebidensya na inilatag ng PGMN. Ang kanila lang is yung konsepto. So, bahala na tayo. Yan, gawa ng Romualdez. Noong una, ang kagalang-galang na Richard Gomez hindi sumama sa kagustuhan ni Romualdez. Dumipensa siya sa mga Duterte noong una. Kaya nakakatuwa na mayroong Goma Gomez na diehard supporter ng mga Duterte, but now, wala na. So I don't know. Bahala na kayo, itong 4th District ng Leyte, Tagormok, bahala na kayo. Kung iboto nyo pa, sige lang. But sa mga kanya-kanyang distrito, tandaanan natin yung yung 257 na yan. Maswerte kayo yung mga nasa distrito ng 25 brave congressman, wow. Maswerte kayo. Di baling wala kayong mga proyekto, basta ang inyong mga kongresista nakikinig sa inyong mga boses. Isang, di ko matandaanan yung kongresista ng Agusan del Norte, Congressman Dale Corbera. Last year at ngayon, very consistent. Ang boses ng aking constituents, ayaw nila ng impeachment, kaya ang boto ko is no. Yun ang may prinsipyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ini ang natagaan og yero. Mag-atop na ni sila karon. So mao na ni ang gipatindog nila nga balay. O karon managyud sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-awon kay nahuman na og atop ang among gihatag nga yero. Salamat to Ginoo ta. Salamat sa Ginoo kay
kay ginabangan magsin ug sa nag-sponsor ani nga sin. Gyud kay nakabalan gyud ni kay nagpuyo rami sa among ugangan. Oo, so nagpuyo lang ka, nagluon lang mo sa ilaha. Oo, so karon nakabalay na gyud mo. So salamat kaayo. Kay